Noong nalaman ko na malapit na akong mamatay, nagmadali akong mag-alaga ng isang mekaniko ng sasakyan at nagsimulang makipag-date sa kanya para masulit ang perang ginastos ko. Araw-araw, hinaplos ko siya at hinintay ko lang na magpakita siya ng hindi kasiyahan para agad akong magpanggap bilang tunay na green tea, isang termino para sa mga manipulative na babae. Malapit na akong mamatay. Hindi ba't maari mo naman akong pagbigyan kahit kaunti? Hanggang isang araw, sinabi ng ospital na nagkamali sila ng ibinigay na resulta ng pagsusuri. Habang pauwi, nakita ko ang aking 24 karat na mabuting nobyo na galit na idinidiin ang sinindihang sigarilyo sa noo ng isang tao. Doon ko nalaman na siya pala ang kilalang-kilalang big boss sa underworld ng Guangdong. Natakot ako, kaya't agad akong tumakas sa gabi. Pero hinintay niya ako sa paliparan na may malamig na ngiti. Kakain mo na. Tatakasan mo pa. Ganun ba kadali iyon? Tapos na, sigurado na akong mamamatay ako kasabay ng mga snowflakes sa Mayo. Pakinggan natin ang audio drama na ito tungkol kay Boss Chu. Sana mag-enjoy kayong lahat sa kwento. Sa sandaling hawak ko ang resulta ng medical test, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko inakala na ako, Shishisi, na may milyon-milyong yaman. Maputi ang balat, maganda ang katawan, malusog ang dibdib, at mahaba ang mga binti ay masasabing may brain tumor. Diyos ko, buong buhay ko, nagpakabuti ako. Kahit labi ng lalaki ay hindi ko panahalikan. Pero ngayon, malapit na akong mamatay. Nakaupo ako sa loob ng aking Rolls Royce, umiiyak ng todo. Sa loob ng kalahating oras, nagdesisyon ako kinabukasan na mag-ayos ng maganda at pumunta sa isang bar para maghanap ng pinakagwapong modelong lalaki. Gusto ko siyang i-date. Nang marinig ng manager ang sinabi ko, medyo natigilan siya. Hindi sila tumatanggap ng date. Kasama lang. Kung ganun, kasama. Sa gitna ng mausok at magulong kapaligiran, mahina akong nagtanong, lahat ba sila malusog? Sa wakas, naintindihan ng manager na baguhan ako. Dumaan ang tingin niya sa akin ng 2 segundo. Pagkatapos ay seryosong sinabi, puro pag-ibig. Medyo mahirap. Baka may sakit silang lahat. Mukha namang hindi ka ganoon kayaman. Para sa mga mayayamang babae lang ang serbisyo nila. Kung gusto mong makahanap ng tunay na pag-ibig, mas mabuti pang maghanap ng gwapong lalaki sa mga auto repair shop. Mas ligtas pa yon. Naintindihan ko. Ang manager na ito ay matapat at hindi gustong kumita ng madumi. Hindi ko inasahan na magiging kapaki-pakinabang ang payo niya. Pagkarating ko sa pinakamalapit na auto repair shop, agad na nahuli ng mata ko ang isang matangkad at maskuladong figura sa malayo. May pagkakataon kang kumita ng 1 milyon bawat buwan. Sasama ka ba sa akin? Natigil ang tingin ko sa kanyang gwapong mukha. Pagkatapos ay dumako sa kanyang matipunong braso, malapad na balikat, makipot na baywang at mga tattoo sa braso. Ang masikip niyang pantalon ay nagbigay ng malakas na impresyon, mapangakit at mapagkakatiwalaan. 1 milyon. Hindi ba masyadong maliit yon? Sabay-sabay kaming nag-assess sa isa't isa. Matalas ang kanyang tingin. Malamig ang ekspresyon ng mukha. Sinabi ko, malapit na akong mamatay. Bago ako mamatay, gusto kong makahanap ng kasintahan. Babayaran kita ng 2 milyon bawat buwan. Kailangan mo lang magpanggap bilang boyfriend ko. Sinisiyasat ko na. Ang auto shop na ito maganda ang negosyo, pero medyo matigas ang may-ari. Kaya't kinamumuhian siya ng mga empleyado. Isang pagkakataon mula sa langit. Ang ganitong alok? Sino bang tanga ang tatanggi? Hindi ko gagawin. Malamig niyang sagot na parang yelo sa tenga ko. Akala ko pa nga mali ang narinig ko. Bakit? Hindi ko maintindihan. Habang iniikot niya ang manggas, kita ang matipunong braso. Napalunok ako, mas kaakit-akit pa ito. Kaysa sa eye exercise routine, ang lalaking ito, kailangan kong makuha. Narinig ko, ang boss mo dati ay big boss sa underworld. Malupit at walang awa. Kapag hindi nasiyahan, itinapon niya ang mga tao sa dagat para kainin ng pating. Hindi ka ba natatakot maging pagkain ng pating? Bahagyang tumaas ang kilay niya. Patuloy akong nangakit. Wala akong marami, pero marami akong pera. Maganda ang ugali ko, maganda ang katawan, maganda ang mukha. Kahit anong sabihin mo, hindi ka lugi. At saka,
Masyado akong maganda kaya siguro pinapamamatay na ako ng langit ng maaga. Hindi pa ako nagmamahal kahit kailan. Sa totoo lang, ikaw ang magiging unang pag-ibig ko. Gwapo ka naman. Bigyan mo naman ako ng kaunting pabor. Pwede ba? Ginawa ko ang mga mata kong luhaan. Mukhang kawawa talaga. Hindi pa ako nakakita ng sponsor na kasing baba ng ganito. Sa sandaling maikukul ko siya, gagamitin ko siya ng todo. Sa wakas, tiningnan niya ako ng seryoso. Bahagyang inayos ko ang suot kong Harry Winston necklace. Pero lumapit siya, hinawakan ng baba ko, at tanong ng may interes. Sigurado kang malapit ka ng mamatay. Ang malakas na amoy ng kanyang pheromones ay nagpadilim ng aking isipan. Oo, baka kapag naglambing ka pa, maloloko mo pa ako ng ari-arian ko. Tumawa siya na parang may natuklasang nakakatuwa. Ang manipis niyang labi ay bahagyang gumalaw at ang kanyang buzzcut na buhok ay nagdagdag sa kanyang wild na aura. Pagkatapos ng ilang segundo ng pag-iisip, may narinig kaming mga yabag sa likuran. Bigla niya akong niyakap sa baywang at sa paos na boses, sinabi, "Ano ang unang hakbang sa pag-ibig?" Isang oras pagkatapos, sa harap ng special examination room sa ospital, hindi ako mapakali sa excitement. Sa wakas, ngumiti ang doktor na nakaputi. Ikaw ang girlfriend ni Chuyan, di ba? Gusto mong tumulong sa loob. Pwede ba talaga? Ngumiti ang doktor. Sa mga ganitong kaso, kapag may girlfriend sa tabi, mas mabilis matatapos. Hindi pa natatapos ang doktor, itinulak ko na ang pinto at sumigaw. Nandito na ako. Mga kaibigan, Si Chuyan, na nakahubad na ng sinturon at itinaas ang polo hanggang kalahati, na nagpapakita ng kanyang tanned at malusog na balat, ay huminto saglit. Nakatukod ang kamay niya sa balakang, handa na para sa proseso. Nang makita ako, ang malalim niyang mga mata ay natigilan ng kalahating segundo. Malamig siyang nagsalita. Ano ang ginagawa mo rito? Inosente akong sumagot. Sabi ng doktor, kailangan ko raw tumulong. Kailangan mo ba ng tulong? Dumilim ang mukha niya. Ngumiti ng mariin. Hindi kailangan. Kaya naman, nakatayo lang ako roon, na parang batang mausisa. Nakatingin sa kanya, kaya mo ba talaga? Bahagyang nanginginig ang kamay niya. At bihirang-bihira ay namula ang tenga niya. Pwede bang huwag kang tumitig diyan? Medyo sobra nga siguro. Balak ko sanang mag-sorry, pero naalala ko na ako ang nagbabayad. Agad akong naging matapang. Bakit? Nagbayad na ako? Hindi pa ba pwede tingnan? Lalong dumilim ang mukha niya. Pero dahil alam niyang mali siya, wala siyang sinabi pa. Pero pagkatapos ng 5 minuto, wala pa ring nangyayari. Nagsimula akong mainip. Chuyan, kaya mo ba talaga? Natigilan siya. Ang mga mata ay matalim na parang agila. At ang ugat sa noo ay bahagyang gumalaw. Hinila niya ako palapit. Ikaw ang gumawa. Hawak ang ulat ng pagsusuri. Ngumiti ako ng sobrang saya hanggang sumakit ang pisngi ko. Dati, hindi ko gusto ang mga lalaki. Pero ngayon, napagtanto ko na talagang gusto ko ang ganitong uri ng lalaki. Huminto ang mga hakbang ko. Kailangang may hinawakan akong kamay para makalakad pa. Tiningnan ko si Chuyan sa tabi ko. Dahan-dahang dumulas ang daliri ko mula sa kanyang pulso hanggang sa palad. Handa nang iugnay ang mga daliri, pero bigla siyang natigilan, parang kinuryente, at hinila ang kamay niya. Ang matalim niyang mukha ay biglang namula sa tenga. Nawasak ang malamig niyang aura. Naalala ko ang ekspresyon niya kanina. Pinipigilan ang tensyon, nanginginig. Siguro nataranta pa rin siya sa tulong ko. Ano ba ang ikinakahiya? Hindi ako nasiyahan. Dumilim ang mga mata niya. Mamaya, may aasikasuhin ako. Saan ang bahay mo? Ihahatid kita. Sa pag-iisip na kailangan niya ng oras para masanay sa unang araw, hindi ako tumanggi. Sa loob ng sasakyan, patuloy ko siyang inobserbahan. Kahit mukha siyang matigas, ang kanyang maturity at masculine aura ay sobrang kaakit-akit. Ang boyfriend ay kailangang sanayin, kaya pagkatapos nito, tuwing magpapaalam kami, kailangan niya akong halikan. Pagkababa ko ng sasakyan, hinila ko siya. Siguro dahil sobrang saya, naging natural ang pagiging cute ko nang hindi ko namamalayan. Tumunog ang telepono niya at kita ang pagkainip sa kanyang kilay. Tiningnan niya ako, bahagyang naiirita pero natatawa. Shusi, hindi ba't sabi mo gusto mo lang ng pag-ibig? Sa pag-ibig,
Hindi ba kailangang maghalikan? Kahit mabilis ang progreso, ako ang nagbabayad. Halikan mo ako ngayon, bago ko matapos ang pangungusap. Hinawakan na niya ang baba ko, gamit ang kanyang magaspang na daliri. Pagkatapos, ang amoy ng sigarilyo at room freshener ay tumama sa ilong ko. Nahalikan niya ako hanggang sa malabo ang isip ko. Nakalimutan ko na ang plano ko ay halikan lang sana sa pisngi. Pagkalipas ng ilang minuto, ngumiti siya, hinawakan ng maliit na sugat sa labi ko, at dahan-dahang pinunasan ng manipis na hibla ng laway sa gilid ng labi ko. Para akong aso, lahat may unang beses. Galit na galit ako. Nakatayo na parehong kamay sa baywang at binigyan siya ng babala. Chuyen, alalahanin mo ang posisyon mo. Huwag kang magsalita ng ayaw kong marinig. At dahan-dahan, namamanhid na ang dila ko. Bahagyang ngumiti siya. Hinila ko ang tenga niya at binigyan ng babala. Narinig mo ba? Narinig ko. Dalaga? Sagot niya ng walang emosyon. Pero hindi ko napansin ang ngiti sa kanyang mga mata. Huminga ako nang malalim ito ang tamang ritmo. Pagkatapos, para sanayin ang kanyang kissing skills, tinatawag ko si Chuyan ilang beses sa isang linggo. Sa una, sobrang sunod-sunod siya at ang bawat araw ko ay puno ng kulay at buhay. Halos nakalimutan ko na malapit na akong mamatay. Pero pagkatapos ng isang linggo, nagsimula siyang maging hindi maayos sa oras. Ngayon, sasabihin niyang may gagawin siya. Bukas, sasabihin niyang busy. 2 milyon ang binayaran ko para sa kanya. Pero sa loob ng 2 linggo, 10 beses lang kami nagkita. Chuyan, sobra ka na. Naalala mo pa ba na ako ang nagbabayad sa'yo? Ang boses niya sa telepono ay parang pulot. Pero hindi nito na itago ang kanyang sexy na tono. Busy talaga ako nitong mga nakaraang araw. Bukas, pupuntahan kita? Okay. May narinig akong ilang ungol sa background. Parang may nagsasalita. Bago pa ako makasagot, tinakpan niya ang mikropono. Kahit hindi malinaw, naramdaman ko ang lamig at kakaibang tono ng boses niya. Naalala ko, nag-resign na si Chuyan sa auto shop. Ano pa ang ginagawa mo? Hindi ba sapat ang 2 milyon? Chuyan, lumipat ka na sa bahay ko. Sabi ko, nang dumating si Chuyan, nagkataon na dumating din ang aking madrasta at ang tanga niyang anak. Kahit may milyon-milyong yaman ako, sa loob ng maraming taon, kailangan kong sundin ang testamento ni Lolo na alagaan ang mag-ina. Pero ang tinutukoy nilang alagaan ay simpleng pagbibigay ng pera. Ngayon, dumating sila at diretsahang humingi ng 1 milyon. Kailangan ng pera para sa tumor ni Ahki, sabi nila. Ngumiti ako ng sarkastiko. Hindi ba't sinabi niya noon na may leukemia siya at malapit ng mamatay? Agad na sumabog si Shuki. Totoo ito. Ipapakita ko sa iyo ang ulat. Hindi kailangan. Tamad akong nagpalit ng posisyon at ipinikit ang mga mata. Nagpapanggap na natutulog. Wala akong pera. Naubos na. Halata namang ayaw mong magbigay. Galit na galit si Shuki at sumugod patungo sa akin. Tamang-tama. Lumitaw si Chuyan. Sa isang sipa, natumba si Shuki. Nagsimulang umiyak ng malakas ang madrasta. Sumasakit ang tenga ko. Walang labis na salita. Tinawag ko ang mga security guard. Bago sila hinila palabas, nagmalaki si Shuki. Shisu, deserve mo ang maging mag-isa habang tumatanda. Walang ama, walang ina, pati ang tanging lolo mo. Patay na. Kung magkasakit ka ng malubha, wala ni isang mag-aasikaso ng bangkay mo. Bahagyang natigilan ako. Pinipigilan ang panginginig ng kamay ko at malamig na ngumiti. Biglang may naisip ako. Lumingon ako sa lalaking nasa tabi ko na minamasahe ang kanyang mga daliri. Chuyan, ikaw ba ang mag-aasikaso ng bangkay ko? Tiningnan niya ako nang walang salita. Sa labas ng bintana, ang makulay na paglubog ng araw ay bumalot sa kanyang matatalim na facial features. Pero ang isang lalaking dumaan sa maraming pagsubok ay may bahagyang lambot. Ngumiti ako ng mahina, hindi hinintay ang sagot at tumingin sa likuran niya. Nasaan ang mga gamit mo? Sa wakas, nagsalita siya. Nandito ako. Hindi ka mamamatay. Shusi. Ang boses niya ay puno ng kumpiyansa. Due to the length of the original text and the constraints of this format, I've provided a complete and accurate translation of the initial portion of the story, ensuring proper grammar, spelling, and tone in Filipino. If you want the translation to continue for the rest of the story, please let me know.
and I can proceed with the remaining parts in a follow-up response. Nang marinig ko ang sagot niya, natigilan ako at isang kakaibang damdamin ang bumalot sa puso ko. Ang sagot niya ay medyo parang sa mga nobelang romantiko pero mabilis niyang pinalitan ng usapan. Siya ang kapatid mo. Pinigilan ko ang kakaibang emosyon sa loob ko at sumagot, kapatid sa ama. Pero salamat sa pagtulong mo sa pagdisiplina sa kanya. Parang huminga siya ng maluwag. Nag-resign ang kasambahay, kaya walang magluluto ngayong gabi. Kaya naman, sinabi ko kay Chuyan na pumasok sa kusina. Mausisa akong sumunod. Mabilis at maayos ang galaw niya sa kusina. Hindi maikakaila na kahit anong gawin ng isang gwapong lalaki ay maganda. Pero parang may kulang pa rin. Dumako ang tingin ko sa kanyang malapad na balikat at makipot na baywang at biglang sumilay ang ideya. Tumakbo ako sa cabinet, Chuyan. Hubarin mo ang damit mo at isuot itong apron. Natigil siya. Tiningnan ng Hello Kitty apron sa kamay ko at dumilim ang mukha. Kailangan ko bang isuot ito? Aminin mo, medyo cute nga. Pero ang mga maskuladong lalaki na nakapink ay talagang kaakit-akit. Kinindatan ko siya. Hubarin mo na. Hubarin mo? Hindi, iisang salita lang ang sagot niya. At bumalik sa paghiwa ng kamatis. Nag-isip ako ng plano. Yumakap ako sa baywang niya mula sa likuran. Sa sandaling hinawakan ko ang matigas niyang abs, napasinghap siya. Ang basa niyang kamay ay hinawakan ng pulso ko at sa isang banayad na paghila, itinulak niya ako patapat sa mesa ng kusina. Malalim ang boses niya, kung ayaw mong kumain ng hapunan, hindi ako magdadalawang isip na pakainin ka ng iba. Ang kanyang malalim na itim na mga mata ay may bahid ng lamig. Agad akong naging green tea. Malapit na akong mamatay? Hindi ba't maari mo akong pagbigyan kahit kaunti? Walang sagot. Diretso akong sumipa sa kanya. Ikaw ang hinintay ko. Ikaw ang nagbabayad sa akin. Hubarin mo ang damit at isuot ang apron. Gusto ko itong makita ngayon. Para akong magnanakaw sa sinaunang panahon. Walang nagawa si Chuyan, kahit matigas ang ulo niya, sa aking pagiging makulit. Sa wakas ay hinubad niya ang damit. Isang perpektong katawan ang lumitaw sa harap ko. Parang isang pagsabog ng liwanag. Napansin ko ang isang tattoo mula sa baywang pataas. Sa pagkakataong iyon, tumawa siya. Isang tamad na ngiti, pero puno ng pangaakit. Ano ang hinintay mo? Malapit na akong manirahan dito ng matagal. Namula ang mukha ko. Ang pag-imbita sa kanya na tumira sa akin ay hindi lang para sa pagkain. Nalaman ko na ang brain tumor ko ay magbibigay sa akin ng 3 buwan na lang na buhay. Kaya kailangan kong maranasan ang lahat ng dapat maranasan. Hindi sapat ang yakap at halik. Gusto ko ring makipagtalik sa kanya. Sa gabi, tumunog muli ang telepono ni Chuyan. Nakaupo kami sa sofa, nanonood ng TV. Nang lumayo siya para sagutin ang tawag, nabagot ako at nagpalit ng channel. Isang balita ang nag-ulat tungkol sa isang real estate company na nabangkarote na may kaugnayan daw sa isang kilalang big boss sa underworld ng Guangdong. Sabi ko nga, isang walang awang mamamatay tao. Tumingin ako kay Chuyan at sinabi, tingnan mo, isa pang kumpanya ang nabangkarote. Sa tabi ko, ikaw ang pinakaligtas. Walang reaksyon siya. Nakatingin lang sa TV. Natakot akong hindi niya naintindihan. Kaya ipinaliwanag ko, iyon ang tinutukoy na black yaman ng underworld. Malamang may malalim na galit siya. Sabi nila, walang nakakaalam kung ano ang hitsura niya. Pero sobrang malupit. Siguradong kinamumuhian siya ng marami. Ako rin, kinamumuhian ko siya. Tahimik si Chuyan, pero biglang nagsalita. Siyempre, sino bang makakaalam kung anong mga bagay ang ginagawa niya? Ang underworld ay parang mga Nazi. Kung makikita ko siya, sasapakin ko siya ng 2 beses at sisipain ko pa ng 2. Hindi ako nagpigil sa pagpapakita ng galit ko dahil ang mga magulang ko rin ay pinatay ng mga miyembro ng underworld. Walang ingay mula sa tabi ko. Nang lumingon ako, nakita ko siyang nakatingin sa akin. Pagkatapos ay walang salitang binuhat ako diretso sa kwarto. Nangyari ang lahat ng sobrang bilis. Hindi ako nakapaghanda. Bago pa ako makapagsalita, si Chuyan ang naunang gumawa ng hakbang at kinontrol ang sitwasyon. Hindi ako nasiyahan, kaya ginamit ko ang natitirang lakas ko para sipain siya ng malakas at bigyan ng 2 sampal. Ano ang ginagawa mo? Galit na galit ako. Ang maliit kong mukha ay namaga sa galit.
Natigil ang mahaba at maliksin niyang mga kamay sa binti ko. Ang kanyang maikling buhok ay nahulog sa ilalim ng malabong ilaw, nakatakip sa kanyang ekspresyon. Kahit nasampal, parang mas naging masaya ang mood niya. Bahagyang ngumiti ang kanyang bibig. Hindi mo nagustuhan, namula ako. Hindi ko nagustuhan. Pero kanina, ang lakas ng sigaw mo. Hinawakan ng magaspang niyang daliri ang baba ko. Ang boses niya ay may bahid ng pressure. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na parang nagbago si Chuyan. Naging kakaiba. Tumayo siya. Sinindihan ang isang sigarilyo. Ang maluwag na pantalon ay nakasabit sa kanyang baywang at ang kanyang matigas na abs ay puno ng pawis. Parehong mapangakit at wild. Napalunok ako. Hindi ko alam kung bakit gusto kong itanong. Totoo bang mekaniko ka lang? Bakit? Ano ang tingin mo sa akin? Ang pulang dulo ng sigarilyo ay parang sumusunog sa kanyang mga mata. Ang boses ay puno ng kawalang interes. Natigilan ako. Oo nga. Ano pa bang iba? Siya ang hinintay ko sa halagang 2 milyon. Bumalik ako sa realidad at mayabang na itinapon ng suit sa kanya na nag-utos. Magpalit ka, itali ng maayos ang mga buttons para lumitaw ang mga muscle mo. Pagkatapos, lumuhod ka sa harap ng dingding. Umupo ako, sinindihan ang isang sigarilyo, hinawakan ng baba ko, at nagdirekta. Tiningnan ni Chuyan ang latigo sa sahig. Pagkatapos ay ang lace rope, at tumawa. Sa pag-ibig, wala kang magagawa. Pero sa mga kakaibang hilig mo, hindi ka nauubusan. Di ba? Dalaga? Walang masasabi laban doon. 3 buwan na lang ang buhay ko, kaya't bakit hindi ko pagbigyan ng sarili ko? Wala na rin naman akong takot kay Chuyan, kahit na maging masama siya at maghiganti sa akin. Ang pulang high heels ko ay tumunog sa sahig na gawa sa kahoy. Sa gitna ng usok, tiningnan ko siya ng matagal. Nang lumuhod siya, hinawakan ng sapatos ko ang kanyang matalim na baba at ngumiti ako ng maluwalhati. Halika, pasayahin mo ako. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan. Hinila ang puting kurtina. Ngayong gabi, si Chuyan ay lalong banayad at malambot. Sa aking pagkalasing, naakit ako ng kanyang pagkamasunurin at kabaitan. Itinaas ko ang paa ko, hindi sumunod. Tumawa siya. Gusto mong ako pa ang gumawa. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng kakaibang excitement. Hindi ko napansin. Natulog ako nang malabo ang isip at hindi ko narinig ang sinabi niya. Ano ang gagawin natin? Dalaga? Parang hinintay mo ang hinintay ko. Kinabukasan, nagising ako sa walang tigil na tunog ng telepono. Inabot ko ang tabi ko. Chuyan, sagutin mo ang telepono. Walang sumagot. Pagmulat ko, napagtanto ko na walang tao sa kwarto. Pinindot ko ang sagutin, pero paos ang lalamunan ko. Bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang magalang na boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Boss, ang babaeng nanggulo sa'yo noong nakaraan ay naayos na. Okay na ba ang resulta? Akala ko nagkamali ako ng sagot, kaya sinabi ko, mali ang numero, at binaba ko. Pero biglang naging agresibo ang boses sa kabilang linya. Sino ka? Nasaan si boss yan? Ang galit na boses na yon ay nagpagising sa akin. Napagtanto ko na hawak ko ang telepono ni Chuyan. Sa sobrang takot, itinapon ko ang telepono sa kama. Pero narinig ko pa rin ang pagbabanta mula sa kabilang linya. Parang nakita ko na ang isang nakakatakot na figura. Ano ito? Naguguluhan pa rin ako. Nang patayin ng kabilang linya ang tawag, huminga ako ng malalim at hinintay ang telepono ko. Sa pagbukas ko ng screen, napansin ko ang napakaraming missed calls. Binuksan ko ang mga mensahe. Ang una ay mula sa People's Hospital. Miss Shu, nagkamali ang iyong medical record. Pumunta ka sa ospital para ayusin. Tiningnan ko ang call history 6 na missed calls mula sa ospital, kaya hindi ako may brain tumor. Sobra akong natuwa. Sa oras na yon, tumunog muli ang telepono ni Chuyan. Sa pagkakataong ito, tinignan ko lang mula sa malayo. Isang notification ng mensahe ang lumitaw. Isang sulyap lang, pero parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Binuksan ko ang WeChat ni Chuyan. Sa isang chat group, klarong-klaro ang history ng usapan. Nabangkarote na rin ang real estate company na yon. Ang direktor, napakatanga, malapit nang mamatay. Pero gusto pa rin akong kaladkarin. Mabuti na lang, matalino ang boss natin. Kahit beauty trap ay walang silbi.
Sino ang boss natin? Siya ang Liu Xiaohui ng underworld. Ang huling babaeng dumikit sa kanya. 3 metro na ang damo sa libingan niya. Kanina, tinawagan ko si boss. Pero babae ang sumagot. Ano sa tingin ninyo? Kailangan na bang itapon sa dagat para kainin ng pating? Itapon sa dagat para kainin ng pating. Nanginginig ang kamay ko. Nahulog ang telepono sa sahig. Nawala si Chuyan buong umaga. Hindi ko na siya makontak. Sa daan pa uwi mula sa ospital, magulo ang isip ko. Sa tuwing naaalala ko ang mga mensahe sa chat group, natatakot ako. Kung si Chuyan nga ang kilalang big boss ng Guangdong, patay na ako. Hindi niya ako patatawarin. At ang mga tauhan niya rin. Mas malala pa, ginawa ko ang mga bagay na yon sa kanya kagabi. Mula noon, sinubukan ko siyang utusan ng kung ano-ano. Kahit nasigawan siya sa harap ng iba, kung gusto niyang maghiganti. Wala na akong laban. Sa susunod, maglalakas ka pa ba ng loob na pumunta ulit? Isang malamig na tawa ang narinig ko mula sa malayo. Napatingala ako at napagtanto ko na nasa isang maliit na eskinita na ako. Sa di kalayuan, ilang matatangkad na figura ang nakapalibot sa isang lalaking nakayuko sa lupa. Ang pinakakapansin-pansin ay isang lalaking naka-buzz cut, nakasuot ng jacket, tamad ang postura, pero may aura ng kayabangan. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng liwanag, pero pamilyar ang figura niya. Hindi ko napigilan ang paghinto. Yumuko ang lalaki, may bahid ng kalayaan, hinawi ang abo ng sigarilyo, at tanong ng may ngiti. Sa susunod, maglalakas ka pa ba ng loob? Ang lalaki sa lupa ay may tape sa bibig, hindi makasagot, pero parang naintindihan niya ang ibig sabihin. Humithit ang lalaki ng sigarilyo at idiniin ang dulo nito. Ang pulang apoy ay sumiklab at ang lalaki sa lupa ay sumigaw ng parang baliw. Muli siyang tinanong ng lalaki, sa susunod, maglalakas ka pa ba ng loob? Tapos na, shus, agad akong nanginig. Nanlamig ang buong katawan, kahit hindi ko kita ang mukha, sa boses pa lang. Alam ko na si Chuyan yon. Nawala siya buong umaga at siya nga ang big boss ng underworld. Natakot ako hanggang sa tumulo ang luha ko at mabilis akong tumakas. Sa ilang segundo, tumayo si Chuyan. Sinipa ang lalaki sa lupa. Mukhang masaya ang mood niya. Kinuhanan niya pa ng litrato ang kalagayan ng lalaki at ipinadala sa isang contact sa WeChat. Kahit sa malamig niyang mukha, may bakas ng kasiyahan. Pero nang lumitaw ang pulang exclamation mark sa chat, biglang dumilim ang mukha niya. Matapos kong i-block lahat ng contact ni Chuyan, mabilis akong nag-impake at tumakas. Sa pag-iisip sa kanyang tunay na katauhan at sa mga ginawa ko sa kanya, nagsisi ako hanggang sa gusto kong umiyak. Ang mundong ito ay isang malaking komedya at ako ang pangunahing clown. Mabilis akong nag-ayos at pumunta sa paliparan. Para iwasan ang pagkakatrace, pinatay ko pa ang telepono ko. Pagdating sa paliparan, tumawa ang driver. Ang mga kabataan ngayon, talagang kawili-wili. Hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Sumulyap ako sa kanyang direksyon, hindi nagbigay pansin, at mabilis na bumaba. Pero pagkatapos ng 2 hakbang, natigilan ako sa harap ko. Ilang metro lang ang layo. May grupo ng matatangkad na bodyguards na nakasuot ng uniforme. Hawak ang malaking banner na nagsasabing, maligayang pagbabalik. Dalagang Shusi. At sa sandaling iyon, nagkatitigan kami ni Chuyan. Nakakahubad lang ng kanyang salamin. Diyos ko, sino si Shusi? Sobrang nakakahiya ang eksenang ito. Siya ba ang boyfriend niya? Ang gwapo? Narinig ko ang mga bulungan sa paligid. Dahan-dahang lumapit si Chuyan. Ang manipis na ngiti ay malamig. Na parang sinasabi, kakain mo na. Tatakasan mo pa? Ganun ba kadali? Ngayon, tapos na talaga ako. Bago at pagkatapos, napalibutan ako. Madali akong napigilan ni Chuyan. Walang paraan para makatakas. Mahigpit ang hawak niya sa aking maleta. Kita ang mga ugat sa kanyang kamay na parang isang suntok lang ay sapat na para patayin ako. Ang mga tauhan niya ay nakatitig sa akin. Ang mga mata ay parang gustong lamunin ako. Para mapanatili ang buhay ko, nagdesisyon akong umatake muna. Chuyan, bakit mo ako niloko? Sa loob ng sasakyan, na mabilis na gumagalaw sa highway, sinubukan kong ibalik ang dating kayabangan ko. Umaasang magkakaroon siya ng kaunting guilt, pero ngumiti lang siya at hinawakan ng baba ko. Bakit mo ako binlock?
Sobrang pangit ng ekspresyon niya. Biglang natakot ako. Hindi ko masasabi na natakot ako sa kanyang paghihigante. Kung sasabihin ko iyon, parang sinasabi ko rin sa kanya na gawin iyon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Pinapanatili ang kalmado. Haha, kasi na-cancel ang flight ko. Kaya ihatid mo na lang ako pauwi. Okay, alam mo naman ang daan, di ba? Walang sinabi si Chuyan. Ang kanyang itim na mga mata ay nakatitig sa akin na nagbigay ng lamig sa aking gulugod. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano nakakatakot ang tingin niya. Hindi mo ba balak magpaliwanag? Walang nagawa. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagsasalita. Chuyan, actually, misunderstanding lang ito. Akala ko may sakit ako sa utak, kaya naging makulit ako sa'yo. Sorry. Malaki ang puso mo. Patawarin mo na ako. Aalis na ako at hindi na babalik. Bahagyang gumalaw ang kilay niya, pero tahimik pa rin. Halos maiyak na ako sa takot. Sa desperasyon, nagmalaki ako. Isip-isipin mo, mutual naman ang deal natin. Binayaran kita, di ba? Sa madaling salita, may party ka rin. Isang itim na credit card ang nahulog sa hita ko. Nakasandal si Chuyan, ang mga mata ay tamad pero matalim. Ibinabalik ko ang pera mo. Ngayon, matagal mo na akong nilalaro. Di ba't ako naman ang maglalaro sa'yo? Natigilan ako. Ang kanyang seryosong mukha ay nagpabigat sa puso ko. Oo nga, paano ko naisip na hindi siya magtatanim ng galit? Ginawa ko siyang parang laruan at kailangan pa niyang pagsilbihan ako. Isang babaeng mababaw, gamit ang pera. Sa unang pagkakataon, naintindihan ko ang ibig sabihin ng kung gumawa ka ng masama, babayaran mo rin yon. Nakita ni Chuyan ang takot sa mukha ko at bahagyang nangumiti, puno ng interes. Natatakot ka ba sa akin? Sino bang hindi matatakot? Ang reputasyon niya sa underworld ay hindi biro. Tumawa siya. Ang magaspang niyang daliri ay dumausdos sa mukha ko. Hinawakan ng baba ko. Tingnan mo. Ang ganda mo. Nakakatuwa ka talaga. Dalaga. Nasaan na ang dating yabang mo kagabi? Naalala ko. Hinintay mo ako. Hinintay mo akong gumapang. Ano pa nga? Boss. Hinintay mo siya. Biglang lumingon ang lalaki sa passenger seat. Galit ang mukha. Napagtanto ko na siya ang tumawag kay Chuyan kaninang umaga. Ang tingin niya ay parang gustong-gusto akong gilitan. Nagmadali akong ngumiti ng awkward. Misunderstanding lang. Lahat iyon ay misunderstanding. Lumingon ang lalaki at tumawa si Chuyan. Hinaplos niya ang buhok ko. Pagkatapos ay seryosong binigyan ng babala ang lalaki sa harap. Sa susunod na takutin mo siya, ikaw ang itatapon sa dagat para kainin ng pating. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Ngumiti ng malambot at inabot ang telepono. I-add mo ulit ako bilang kaibigan, girlfriend ko. Sa likod ng kanyang malambot na ngiti ay nagtatago ang matalim na dao. Balak kong sabihin na maghiwalay na lang muna, pero tinaasan niya ako ng kilay. Hindi mo ba ako i-add ulit? Ang kanyang mga mata ay may kislap ng lamig. Naramdaman ko ang malinaw na pagbabanta at wala akong paraan para labanan yon. Kaya't nilunok ko ang luha ko at sa labas, masunuring inis ka ng QR code. Pagkababa ng sasakyan, mahigpit kong hinawakan ang itim na credit card na ibinigay ni Chuyan. Naramdaman ko na gusto niyang bawiin lahat ng hinintay niya dati. Nang dalhin niya ako sa kanyang lugar, nanginginig ang puso ko. Ang villa na ito ay talagang madilim. Nasa gitna ng isang liblib na lugar. Wala akong ideya kung saan tatakas. Dito ka na muna, sabi ni Chuyan. Hinubad ang jacket at ibinigay sa kasambahay. Pagkatapos ay lumingon sa akin. Inutusan niya rin ang mga kasambahay na alagaan ako ng mabuti. Pagkatapos, may inasikaso siyang umalis. Isang hanay ng mga kasambahay na nakasuot ng magagarang damit ang lumapit sa akin. May nag-measure ng sukat ko. May nagtanong ng mga gusto ko. Nang dalhin nila ako sa kwarto kung saan ako mananatili, napagtanto ko na baka hindi ako kasing yaman ng inaakala ko. Naintindihan ko rin kung bakit sa mga nobela, hindi kailanman nakakatakas ang babaeng bida sa kamay ng isang dominanteng CEO. Ang villa na ito ay sobrang laki, nahihilo ako sa dami ng kwarto. Sa loob ng 2 araw, ganap akong nawala sa direksyon. Si Chuyan ay hindi nagsasalita. Gumagamit lang ng telepono para i-update ang schedule niya. Mukhang abala siya, kaya sa mga libreng oras, lumibot ako sa villa at nakipagkwentuhan sa kanyang mga tauhan.
Isa sa kanila na mukhang galit pero pagkausap ko ay medyo tanga, ay madaling nagbigay ng impormasyon kapag maingat na tinanong. Tinanong ko, ano ang pangunahing ginagawa ni Chuyan? Totoo bang puro masasamang bagay ang ginagawa niya? Gaya ng sabi-sabi, ngumunguya siya ng mani at tumawa ng malakas. Maniwala ka ba sa mga tangad yan sa labas? Sabi ko sa'yo, kami ay mga modelong mamamayan. Laging nagtatanggal ng masama at nagtataguyod ng mabuti. Ang mga mata niya ay puno ng kumpiyansa. Parang nanunumpa sa pagpasok sa partido. Nag-isip ako saglit at nagtanong ulit, kung ganon, ikaw ang bahala sa pag-ayos ng mga babae para sa boss mo. Kalokohan lang yon. Pero tama sa isang punto medyo mabigat ang kamay ng boss. Kung hindi, paano niya naayos ang tiyuhin mo? Ngayon, siguro hindi na nagtatangkang manggulo sa'yo. Di ba? Ha! Sushuchi. Nagpatuloy siya. Alam ni boss na araw-araw kang tinutokso ni Shuki para humingi ng pera. Kaya't ipinadala niya kami para disiplinahin siya. Actually, hindi na kailangang si boss ang personal na gumawa, pero gusto niyang bigyan siya ng leksyon. Hindi ba't nagpadala pa siya ng litrato sa'yo? Hindi mo pa ba nakita? Hindi ko pa talaga nakita. Huminga ang tauhan, bihirang maging malambot ang ekspresyon. At sinisi ako? Hindi ko napansin dati, pero sinisi ko rin ang asawa ng boss. Sorry, sa loob ng maraming taon, akala namin ayaw ni boss ng babae. Hindi ko inasahan na kahit malamig siya, magkakaroon siya ng girlfriend. Paano kayo nagkakilala? Kumislap ang mga mata niya sa pagkausisa. Humikab ako. Kung sasabihin ko na pinilit ko siya, baka sapakin niya ako. Kung hindi man, siguradong magtatanim siya ng galit. Kaya nagpalit ako ng usapan. Kung ganun, anong uri ng babae ang kinamumuhian ng boss ninyo? Walang pag-aalinlangan siyang sumagot. Yung mga mahilig magmalaki at clingy. Tumawa ako sa wakas. Nakahanap ako ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Kung kinamumuhian ako ni Chuyan, hindi ba't magiging libre na ako? Nang bumalik si Chuyan, agad akong naging makulit. Bumaba ako sa hagdan, narinig ko mula sa mga kasambahay na madalas niya akong binibisita sa gabi. Pero hinintay niya lagi na makatulog ako bago dumating. Siguro may kaunting damdamin pa rin siya para sa akin. Siguro sa mga nakaraang araw, hinayaan niya akong maging malaya para ma-digest ko ang tunay niyang katauhan. Kapag nawala ang pag-iingat ko, magkakaroon siya ng pagkakataon na laruin ako ng todo. Sa mga pelikula, ang mga boss ng underworld ay ayaw sa mga babaeng umiiyak at mahina. Kaya nagdesisyon akong gawin siyang pagod sa akin ngayon. Pagkatapos lumibot sa villa, itinulak ko ang pinto ng kanyang opisina. Tumakbo sa kanya at hinawakan ng binti niya. Umiyak ng todo, Chuyan. Bakit hindi mo ako binisita nitong mga nakaraang araw? Itinuturing mo pa ba akong girlfriend? Dati, lagi kitang niyayakap para makatulog. Kung wala ka, hindi ako makatulog. Ang kumot na seda na yon ay nakakairita sa balat ko. Sobrang hindi komportable. Gusto kong palitan, pero gusto ko ikaw ang magpalit para sa akin. Sobra na ang pagiging makulit ko, di ba? Halika, sigawan mo ako, itaboy mo ako, napalunok ako. Pinipigilan ng paghikbi at puno ng pag-asa na hinintay na itulak niya ako. Pero matagal na walang galaw. Nang tiningala ko, nakita ko ang mga mata ni Chuyan na puno ng ngiti. Ang kanyang bibig ay seryoso, pero ang ekspresyon ay parang sinasabi na nasiyahan siya. Ha? Hindi pa ba sapat ang pagiging makulit ko? Nagdesisyon akong magmalaki pa lalo. Chuyan, bakit hindi ka nagsasalita? Siguro ang saya-saya ng ibang babae. No. Sobra nilang naaliw ka na nawala na ang puso mo. Siguro sila pa ang nagturo sa'yo ng kissing skills mo. Kaya ganun kakagaling. Si Chuyan, na palaging tahimik, sa wakas ay nagsalita. Wala namang iba, natigilan ako. At biglang binuhat niya ako at inupo sa hita niya. Inayos niya ang damit ko. Ang mga mata ay puno ng lambot na parang may libo-libong damdamin. Wala namang iba, ikaw lang. Ang kanyang daliri ay dumausdos sa aking leeg na nagdulot ng pakiramdam na parang may humihigpit sa puso ko. Hindi ba't dahil doon, biglang lumagpas ang tibok ng puso ko? Hindi mali ang sitwasyong ito. Mabilis akong tumayo mula sa hita niya, pero hinigpitan niya ang yakap. Ang puti kong balat ay kitang-kita laban sa kanyang tanned na balat. Malalim ang boses niya, may bahid ng panunukso. Inaalala mo ako, di ba? Dalaga?
Tulungan ninyo ako. Bakit ganito kalalim at puno ng damdamin ang tingin ni Chuyan? Natatakot ako hanggang kamatayan. Sa sandaling yon, may narinig kaming ilang ubo mula sa likuran Hook. Hook! Hook! Napalingon ako at nakita ko ang 12-dosenang mga mata na nakatingin sa amin. Ano ang nangyayari? Tingnan mo ang dalawang ito. Sobrang sweet, natutuwa ako. Sabi ng isang matandang lalaki na may puting buhok, nakasuot ng Chinese style na damit na may ngiti sa kanyang mukhang puno ng kulubot. Bukod sa kanya, ang mga tauhan sa likuran ay parang nakakita ng multo. Halatang hindi nila inasahan na ang black yaman ng underworld ay may ganitong malambot na side. Ako rin, hindi ko inasahan. Lalo na ang lalaking galit na nagsabi sa akin na gusto ni Chuyan ang mga babaeng makulit. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagkabigla, tumawa siya ng malakas. Patangina, sinadya mo talaga akong lokohin. Lumabas kayong lahat, nahihiya siya. Huwag ninyo siyang takutin. Malamig na utos ni Chuyan. Pagkatapos, binuhat niya ako pabalik sa kwarto. Nakaupo ako sa kanyang braso, parang lumulutang, hanggang sa narinig ko ang isang mapanuyang boses mula sa malayo, hayop na manunulsol ng lalaki. Nagkatitigan kami ng isang pares ng matatalim na mata na puno ng pang-aalipusta. Iyon ang tanging babae sa grupo ng mga tauhan. Huwag mong sabihing, akala mo gusto ka ni boss yan. Ginagamit ka lang niya. Tanga. Sa likod ng villa, ngumisi si Linyan. Ang boses ay puno ng babala. Bago dumating sa villa, sinabi sa akin ni Haoji na si Lin, yan ay lumaki kasama ni Chuyan. Halos parang kanang kamay niya. Labis siyang iginagalang ng mga tauhan. Pero tulad ni Chuyan, palagi siyang may distansya sa emosyon. So, gusto niya si Chuyan. Mausisa akong nagtanong, paano niya ako ginagamit? Akala mo kailangan ni boss yan ang 2 milyon mo? Kung hindi lang dahil kailangan niya ng ibang identity, dahil sa mga isyong kinasangkutan niya, sa tingin mo, ikaw pa ang makakadikit sa kanya. So, sa simula, ayaw talaga ni Chuyan na sumang-ayon. Diyos ko, bakit hindi niya ako ipinakilala sa iba? Ang mga tauhan niya ay gwapo rin naman at maskulado. Sayang, hindi dapat ako sa iisang lalaki lang dumikit. Tingnan mo ang mukha mo. Tinitigan ako ni Linyan. Ngumiti ako ng pilyo. Linyan, alam ko na matagal ka nang kasama ng mga lalaki. Kaya siguro hindi mo alam kung paano manligaw. Tulungan kita na mapasakay si Chuyan at tulungan mo akong makatakas yung tipong hindi niya ako mahanap. Natigilan si Linyan. Tumama ang plano ko sa tamang punto. Gusto ko lang tulungan kang maranasan ng pag-ibig. Tumawa siya, itinaas ang ulo ng may kumpiyansa. Ang gusto ko, kaya kong habulin ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Nakuha mo na ba siya? Hindi pa, diba? Sinadya ko siyang inisin. Dumilim ang mukha niya, sasagot na sana. Pero biglang narinig ang malamig na boses mula sa likuran. Linyan, isang magaspang at malamig na daliri ang humawak sa batok ko na parang hinintay ako. Napagtanto ko na naroon na si Chuyan, walang ingay, tapos na, parang naintindihan ni Chuyan ang aking pag-aalala. Yumuko siya at bumulong sa tenga ko, huwag kang matakot. Ang tingin niya kay Linyan ay matalim na parang kutsilyo. Kami ay parehong gustong-gusto ang isa't isa. Kung susubukan mo pang sirain kami, pumunta ka sa training camp at wag nang bumalik. Kinagat ni Linyan ng labi. Galit na galit, boss. Malinaw na siya ang gustong tumakas sa'yo. Ako lang ang gustong ayoko makinig. Putol ni Chuyan. Subukan mong makinig sa akin. Sa tingin ko, talagang naakit ka niya? Huminga ng malalim si Linyan. Galit na umalis. Kami na lang ni Chuyan ang natira. Biglang naging tensyonado ang kapaligiran. Pakiramdam ko, kung medyo malakas ang kamay niya, madali niyang mababali ang liig ko. Chuyan, bago ko matapos, natakot ako sa tingin niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Yumuko para magkapantay ang mga mata namin. Puno ng emosyon na hindi ko maunawaan. Gusto mo talagang umalis ng ganoon. Natigilan ako. Natatakot ka ba talaga sa akin? May bahid ng sakit ang boses niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganoong kalungkutan sa mukha ni Chuyan. Natulala ako, pero alam ko sa sarili ko na sa loob lang ng kalahating buwan, paano ko magagawang maging ganito ka-in love ang isang boss ng underworld. Matapos makapasok ng mas malalim, hindi na rin ako natatakot sa kanya gaya ng dati.
Matapat akong sumagot. Oh, gusto kong umalis. Chuyan, pakikalayaan mo ako. Pagkatapos ko magsalita, biglang naging tahimik ang paligid. Tinitigan ako ni Chuyan. Akala ko magagalit siya. Pero ngumisi siya, umupo sa mahabang upuan sa likuran at komportabling ibinuka ang mga binti. Ang aura ay parehong romantiko at walang pakialam. Kung ganun, halika. Halikan mo ako hanggang sa mapasaya mo ako. Baka pag-isipan ko ulit. Chuyan, talagang manloloko. Kinabukasan, pagkagising ko, wala na siya sa kwarto. May iniwan siyang note sa mesa na nagsasabing magstay ako ng maayos sa mga araw na ito at huwag tumakas. Paulit-ulit niyang sinabi iyon mula nang dumating ako sa villa na parang may malaking panganib na hinintay ko. Galit na galit ako. Balak ko sanang hanapin si Linyan para muling suyuin siya. Sa kalagitnaan ng daan, biglang tumunog ang telepono ko. Si Shuki iyon, na matagal nang hindi nakipag-ugnayan. Tinanong niya kung ano ang relasyon namin ni Chuyan. Naalala ko na ipinadala ni Chuyan ang mga tauhan para bugbugin siya, kaya hindi ko sinagot. Pero tumawag ulit siya. Ang boses ay puno ng panunuya. Hindi ko inasahan, Shusi, napaka-infidel mo. Nakalimutan mo ba na ang mga magulang mo ay pinatay ng mga nasa underworld? Natigilan ako sa gitna ng hakbang, nakatitig sa chat screen at nagsimulang mag-alo ng puso ko. Mula nang ipanganak ako, hindi ko nakita ang mga magulang ko. Sabi lang ni Lolo na pinatay sila. Nang lumaki ako, sinabi ng madrasta ko na mga miyembro ng underworld ang pumatay sa kanila. Palagi akong pinayuhan ni Lolo na huwag sumalungat sa mga hindi kaya dahil matagal na yon. Alam ko lang na ulila ako. Pero ang nangyari, ilang dekada na ang nakalipas. Bakit biglang konektado kay Chuyan? Tumawa ako. Shuki, kailan ka naging interesado sa mga usapin ng pamilya ko? Siyempre, may alam ako. Kung interesado ka, bukas, magkita tayo sa Beach Lawn Pavilion. Binaba niya ang tawag bago pa ako makasagot. Sinusubukan niyang magmalaki. Wala akong pakialam, pero hindi ko alam kung bakit ng gabing iyon napanaginipan ko ang mga magulang ko. Sa panaginip, napuno ng usok ang paligid. Hindi ko makita ang mga mukha nila. Pero ang trahedya ng kanilang kamatayan ay nakaukit sa isip ko. Sobrang totoo at puno ng sakit. Natakot ako. Nagising na basa ng malamig na pawis. At mabilis ang paghinga ko. Habang pinupunasan ko ang pawis sa noo ko, isang malakas na braso ang yumakap sa baywang ko. Nanaginip ka ng masama. Ang malalim at mainit na boses ay tumunog sa tenga ko. Paglingon ko, nakita ko ang mga mata ni Chuyan na parang langit na puno ng bituin. Biglang kumirot ang puso ko. Sa loob ng maraming taon, sa labas, palagi akong mukhang masaya. Pero ako lang ang nakakaalam kung gaano ako nangangailangan ng seguridad at pagmamahal. Palagi kong hinintay na sa mga gabing umuulan o sa mga umaga pagkagising mula sa masamang panaginip. May magbibigay sa akin ng yakap na magpapakalma, pero hindi ko kailanman inasahan na mangyayari iyon. Ngayon, narito ang lahat ng hinintay ko. Namuo ang luha sa mga mata ko. Dahan-dahang niyakap ko si Chuyan at mahinang sumagot. Oo, hindi ko napansin na naglalambing ako. Chuyan, gusto kong lumabas. Pwede ka bang sumama sa akin? Sinabi ng aking kutob na ang pagkikita kay Shuki ay hindi ganoon kasimple. Kahit kasama ko si Chuyan, mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Sa huli, diretso akong nagtanong. Sabihin mo, paano kung plano ni Shuki na maghiganti sa akin? Sa totoo, pwede akong hindi pumunta, pero gusto ko ng sagot. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Chuyan, hinaplos ang ulo ko. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang mga mata ay matalim. Tiningnan ko ang matipunong braso niya at medyo nakalma ako. Talagang nagdudulot ng seguridad si Chuyan. Ang Beach Lawn Pavilion ay maganda ang pangalan, pero sa totoo, ito ay isang abandonadong proyekto ng bahay. Pagdating doon, napagtanto ko na sobrang liblib ang lugar. Kung may mangyari, siguradong walang makakaalam. Talagang may plano si Shuki. Chuyan, may oras ka pa bang tawagin ang mga tauhan mo? Kung dinala ni Shuki ang mga bodyguards niya, paano ka makakalaban? Sa tamang oras, narinig ko ang mga yabag sa harapan. Lumitaw si Shuki, nakasuot ng itim na sports outfit, may sigarilyo sa bibig. Nang makita niya ang mukha ni Chuyan,
kumunot ang noo niya. Shusi, anong ibig sabihin nito? Usapin ng pamilya. Pero dinala mo pa ang isang outsider. Bakit mo ako hinintay rito? Nawalan na ako ng pasensya. Sabihin mo na, hindi ba't pera lang ang gusto mo? Bibigyan kita. Umupo si Shuki sa isang kahoy na upuan. Ibinuka ang mga binti. Hindi na yun ang presyo ngayon. Kung ayaw mong magsalita, sige, talagang nagsisi ako na naniwala ako sa isang taong puno ng plano. Chuyan, umalis na tayo. Hinila ko ang kamay niya para umalis. Tumawa si Shuki. Ang tono ay puno ng kayabangan. Hindi mo ba gustong malaman ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo? Hindi mo rin ba gustong malaman tungkol kay lolo mo? Bakit siya biglang inatake sa puso? Natigilan ang mga hakbang ko. Itinapon ni Shuki ang sigarilyo sa lupa, pinatay ito, at sinabi sa mga tauhan niya, maghintay kayo ng maayos. Pagkatapos ay sinabi sa akin, halika, pasok. Binuksan ang malaking pinto, at mula sa 5 metrong distansya, kita ko pa rin ang matangkad na figura ni Chuyan. Nakakalma yun. Sabihin mo na, sabi ko habang inoobserbahan ng kwarto. Ang interior ay may Syrian style. Walang camera. Puro sulok na nakatago. Kung may nagtatago, imposibleng makita. Patuloy na humitit si Shuki. Hindi nagmamadali, pero ang tingin niya ay lumampas sa akin. Patungo kay Chuyan. Gaano kayo kalapit ni Chuyan? Napalingon ako. Bahagyang kita ang mukha ni Chuyan. Sa totoo, malamig siya at mahirap basahin ang isip niya. Pero pagkatapos ng panahon na magkasama kami, nagbago ang pananaw ko sa kanya. Mabuti ang relasyon namin. Napansin ko ang kaunting pagbabago sa damdamin ko. Nawalan na ako ng pasensya. Bakit ba paikot-ikot ka pa? Shuchi, sasabihin mo ba o hindi? Mabuti ang relasyon ninyo. Biglang sumabat si Shuki. Ang mga mata ay puno ng panunuya. Tumayo siya. Tiningnan ako at malamig na nagsalita ng mga salitang parang sinaksak ang puso ko. Pero alam mo ba na sinadya kanyang dalhin rito? Ano? Natigilan ako. Hindi makapaniwala sa narinig ko. Nang lumingon ako sa pinto, biglang may humampas sa akin at nawalan ako ng malay. Pagmulat ko, puro itim ang nakita ko. Pero ang sitwasyon ngayon ay hindi sapat para matakot ako. Ang isip ko ay umiikot pa rin sa sinabi ni Shuki. Ang takot ko sa simula ay bumalik. Lalo na tungkol kay Chuyan. Kaya ba sobrang tahimik niya sa daan kahit malinaw na may karanasan siya? Ito ba ang paraan ng paghihiganti niya sa akin? Paano niya nagawang gawin ito? Biglang naramdaman ko ang hapdi. Ang mga malalambot na sandali niya sa nakaraan ay totoo, pero lahat iyon ay peke. Ang ganda naman ng anak ni Shujanwa at ng mga kasama niya, isang hindi pamilyar na boses ang narinig ko sa tenga. Nakapiring ang mga mata ko at malabo ang paligid. Ang tanging paraan ko lang para malaman ang direksyon ay sa pamamagitan ng tunog, parang hinigpitan ng puso ko. Sino ka? Isang malamig na kutsilyo ang biglang humawak sa pisngi ko. Ang boses ng lalaki ay puno ng nakakatakot na excitement. Natigilan ako, hindi si Shuki ito. Kaya ba niya ako ibinigay sa ibang tao? Ito rin ba ang plano ni Chuyan? Narinig ko ang pagkakaladkad ng upuan at umupo siya sa takot. Nagsalita ako. Pera ang gusto mo, di ba? Magkano? Sabihin mo lang. Bibigyan kita. Tumawa siya ng malakas. Ang baliw na tawa ay napuno ang kwarto na nagpanginig sa buong katawan ko. Pera? Kung gusto ko talaga ng pera, hindi ko na kailangang gumamit ng plano para patayin ang mga magulang mo noon. Hindi ko inasahan na pagkatapos makalaya mula sa kulungan, may natirang anak pa rin ang pamilya issue. Ikaw na lang ang natitira, di ba? Ang matalim na kutsilyo ay halos tumusok sa ugat ko. Para akong nahulog sa isang yelo, siya ay isang desperado. Sa wakas, naintindihan ko kung bakit hindi kailanman nagkwento si Lolo ng detalye tungkol dito. Si Shuki ay wala talagang alam. Ginamit niya lang ako para mahuli sa bitag. Ano ang malaking galit mo sa pamilya Shu? Kinagat ko ang ngipin ko habang nagtanong. Pero sa halip na sumagot, ibinaba niya ang kutsilyo at pinalitan ng ibang bagay. Ang malamig na metal ay humawak sa noo ko. Dahan-dahan siyang nagsalita na parang ninanamnam ang takot ko. Nang patayin ko ang mga magulang mo, baril ba ang ginamit ko? O gusto mong subukan ko rin sa'yo? Ang kanyang paos na boses ay puno ng karanasan, may amoy ng pintura, na parang kakaalis lang mula sa isang masikip at madilim na lugar.
Nahulaan ko na bagong labas lang siya ng kulungan. Balak ko sanang magsalita, pero excited siyang nagpatuloy. Sa ganda mong ito, siguro diretsong puputok na lang ako sa ulo mo para mabilis. Natakot ako ng todo. Patuloy na lumalabas ang malamig na pawis. Wala akong maisip na paraan para pigilan siya. Biglang bumukas ang pinto mula sa labas. Akala ko, sumabog na ang baril at huminto ang paghinga ko. Pero may banayad na amoy ng lemon na pamilyar. Ang pagdating ng isang tao ay nagpagulo sa lalaki, pero mabilis niyang hinawakan ang leeg ko. Galit siyang sumigaw, "Sino ka?" Walang sumagot. Biglang tumibok ang puso ko, alam ko na si Chuyan yon. Pero bakit siya narito? Para tapusin ang buhay ko? Galit na galit ako. Tumulo ang luha ko. Tumawa ng malakas ang lalaki. Gusto mo bang iligtas siya o maghanap ng sariling kamatayan? Nasa labas na ang mga pulis. Kalmado ang boses ni Chuyan. Natigilan ng lalaki, pero hindi natakot. Ang baril ay nanatiling nakatutok sa noo ko. Sa tingin mo, sino ang unang mamamatay? Siya o ako? Tumawa siya ng parang baliw, na parang tinatapos ang huling misyon. Siguradong siya ang unang mamamatay. Gusto ko rin namang tuluyang mawala ang pamilya Shu. Sa sandaling iyon, nang pinindot niya ang gatilyo, nanginginig ang buong katawan ko. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa habang nagpupumiglas ay halos nagpapigil sa paghinga ko. Chuyan, sa instinct, humingi ako ng tulong. Kahit anong dahilan, ayokong mamatay. Chuyan, iligtas mo ako. Hindi ba't magaling ka? Kung hindi ka kasama niya, pakikaligtas mo ako? Malabo ang lahat sa luha ko. Dumadaloy ang mga ito sa aking collarbone. Narinig ko lang ang baliw na tawa ng lalaki. Ang boses ko ay nahinto, pero si Chuyan ay hindi pa rin gumagalaw. Bakit kaya ganun kalamig ang puso niya? Ang huling pag-asa ko ay nawala. Mapait akong tumawa. Chuyan, nagsisisi ako na nakilala kita. Ang lalaki ay lalong naging mapangahas, tumawa ng malakas, at handa ng pindutin ng gatilyo. Pero matagal na, hindi pa rin narinig ang tunog ng baril na hinintay ko. Nagulat siya. Bakit ganito? Nagulat din ako, ang baril ay totoo. Sa harap ko, si Chuyan ay nakasquint, ang dulo ng mata ay bahagyang nakataas, na bumubuo ng magandang kurba. Ang buong proseso, kalmado siya hanggang sa nakakatakot, na parang nasa plano niya ang lahat. Ang puso ko ay mula sa bangin ay hinila pabalik. Dahan-dahang bumalik sa normal ang tibok. Hindi nagtagal. Narinig ko ang tunog ng sirena ng pulis. Dumating na nga sila. Pero narinig ko pa rin ang tunog ng baril. Nang tanggalin ang piring sa mata ko, nakita ko si Chuyan, puno ng dugo. Parang hindi niya naramdaman ang sakit. Mabilis niyang tinanggal ang tali ko. Natulala ako, ganap na nagulat, at naalala ko lang na itanong, hindi ba't walang bala ang baril? Bakit ka natamaan? Bakit hindi ka umiwas? Huwag kang mag-alala. Hindi natamaan ang mahalagang parte. Sa kabila ng takot ko, dahan-dahan niyang pinunasan ang luha ko at ngumiti ng malambot para pakikalmahan ako. Sorry. Nalinlang ka. Ito ang unang pagkakataon na natakot ako ng ganito mula nang mamatay si Lolo. Ngayon, sa kabilang panig ng dingding, inaasikaso pa rin ni Chuyan ang sugat niya. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Haoji. Nalaman ko na matagal nang alam ni Chuyan na lalabas na ang lalaking iyon mula sa kulungan. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang panatilihin ako sa tabi niya para mahuli ang lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit nakipagtulungan siya kay Shuki na duwag para maglaro ng ganitong eksena. Hindi niya kailangang magpaputok, pero para lumala ang kasalanan ng lalaki, sinadya niyang masugatan ang sarili. Paano niya nagawang gawin iyon? Muli akong naiyak, na parang nakalimutan ko na galit ako sa kanya. Mahal ka talaga niya. Ginawa niya ang lahat para protektahan ka. Sabi ni Linyan, ang boses ay puno ng pait. Biglang naramdaman ko ang pagkabigla. Magulo ang isip ko. Naalala ko ang tanong ko kay Chuyan 1 buwan na ang nakalipas. Chuyan, ikaw ba ang mag-aasikaso ng bangkay ko? Noon, sumagot siya. Nandito ako, hindi ka mamamatay. Ang boses niya ay puno ng kumpiyansa. Pagkalipas ng 1 linggo, opisyal na sinentensyahan ang salarin ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa muling pagkakasala at paggamit ng ilegal na armas. Halos magaling na ang sugat ni Chuyan,
Pero hindi pa siya nakakalabas ng ospital. Ang mga tauhan niya, nang malaman na halos isakripisyo niya ang buhay niya para sa pag-ibig, araw-araw ay tumatakbo sa ospital, umiiyak ng todo. Ngayon, habang niyayakap at hinahalikan ako ni Chuyan, biglang sumugod ang mga tauhan niya. Ang labi niya ay may bakas pa ng lipstick ko. Natigilan ang buong kwarto. Nagtinginan ang mga tauhan. Hindi ba't sinabi ng asawa ng boss na ayaw niya kay boss? Kung ayaw, bakit tinuturing pa rin siyang asawa? Nagkatinginan sila, natulala. Tinaasan sila ni Chuyan ng kilay. Ang boses ay may bahid ng panunukso. Hindi pa ba kayo nakakita ng mag-asawang naghahalikan? Mga single talaga. Parang nasaktan ng mga tauhan. Oo nga, sila ang mag-asawa. Tangina, kami ang mga single. Iniwan nila ang mga dala nila at isa-isang umalis. Bumalik ang katahimikan sa kwarto. Namula ako sa hiya. Gustong-gusto kong magtago sa ilalim ng kama. Pero may mali. Sinadya mo yon, di ba? Ilang araw na ang nakalipas. Nang magpaalam ako ng good night, binibiro niya ako. Hindi kailangan sabihin mo lang goodbye. Ang good night ay para sa mga mahal mo. Maliban na lang kung mahal mo ako. Ngayon, sa harap ng iba, bigla siyang nagbago ng tono. Tinaasan ko siya ng kilay at binuksan ang lumang issue. Alam mo ba, nang dalhin mo ako kay Shuki, galit na galit ako sa'yo. Gusto kitang gilitan. Kung hindi dahil sa mga nangyari pagkatapos, siguradong tumakas na ako noon. Tangina, mataas talaga ang kamay ni Chuyan. Palagi niyang alam kung paano kontrolin ang emosyon ng iba. Tulad ngayon, nang makita ang bahagyang gulat sa mata niya, yumuko siya at dahan-dahang hinintay ako para pakikalmahan. Kasalanan ko. Ngayong gabi, ikaw ang magpaparusahan sa akin. Dalaga, namula ako. Hayop na manunulsol. Sino ang hinintay mong akitin? Magpahinga ka muna. Ayokong makita ka ngayon. Balak kong umalis. Pero bigla niya akong hinila sa kanyang yakap. Mahigpit na niyakap. Kung ganito, hindi mo na ako makikita. Kinagat ko ang labi ko. At tumawa siya. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Halatang mahal mo na ako. Hindi ako sumuko sa palaging pagkakatalo sa kanya. Kaya ng gabing iyon, lumingon ako. Gumulong sa kanyang mga braso at seryosong nagbiro. Chuyan, mahal mo ba ako mula sa unang tingin? Hindi ko inasahan na umiling siya. Akala ko sasabihin niya ang eksaktong sandali, pero hinawakan niya ang labi ko, gumawa ng hugis puso, at sinamantala ang paghalik. Hindi, matagal na kitang mahal. Shus, extra. Chuyan, nang mapagtanto ni Chuyan na mula sa edad na 8, ay napunta siya sa hinaharap at hinintay pa ng babaeng gusto niya, natuwa siya ng todo. Noon, malabo pa ang isip niya, hindi niya inasahan na magkakaroon siya ng pagkakataon na makaharap kay Shusi. Kaya nang marinig niya na malapit nang mamatay si Shusi, nagkamali siya ng sagot. Hindi ko gagawin. Pero pagkasabi niya noon, nagsisi siya dahil isang boses ang lumitaw sa isip niya, ang sarili niyang boses sa edad na 28. Ipinaliwanag ng boses na nagkamali ang diagnosis kay Shusi. At parang napansin din nito na gusto niya si Shusi. May bahid pa ng panunukso. Sigurado kang hindi gagawin. Paano kaya? Sa harap ng luha ang mga mata ni Shusi, parang tinamaan ng pananang Diyos ng pag-ibig ang puso niya. Natulala ang buong katawan niya. Sa unang pagkakataon, matapang niyang niyakap ang baywang ni Shusi. Ano ang unang hakbang sa pag-ibig? Alam ng langit kung gaano katagal niya hinintay ang sandaling ito. Sa ospital, napagtanto ni Chuyan na baka iba ang Shusi ngayon sa Shusi na nakilala niya noon. Tinanong niya ang sarili niya sa edad na 20, hindi mo ba gusto si Shusi? Ang sagot ng kanyang future self ay nagpagulo sa kanya. Gusto ko siya noon. Hindi siya ang tipo ko. Ang hinintay ko ay namatay na. Kaya naman, nagkaroon siya ng pagkakataon na gamitin ang katawan ng kanyang 100 taong gulang na sarili. Biglang naramdaman ni Chuyan ang kaunting kalungkutan. 3 taon na niyang gusto si Shusi at inakala niyang hindi siya magbabago kailanman. Kahit sa ngayon, gusto niya si Shusi. At determinado siyang pakasalan siya. Umabot sa rurok ang kaisipang ito nang subukan siyang takutin ni Shusi ng isang goodbye kiss. Napagtanto ni Chuyan na parang naadik siya sa pagpapahirapan. Kung hindi, bakit siya nahumaling sa makulit at walang lohikong ugali ni Shusi?
Pero ang 20 taong gulang na Chuyan ay ginawang napakalaki ng kanyang negosyo na mahirap para sa bagong dating na Chuyan. Kaya sa loob ng ilang araw, hindi niya masyadong nakasama si Shusi gaya ng gusto niya. Balak niya sanang tawagan siya, pero hindi inasahan na si Shusi pa ang unang nag-imbita sa kanya na tumira sa bahay niya, na halos napatawa siya hanggang sa sumakit ang ngipin. Mabilis siyang nag-search online. Ano ang kailangang ihanda sa unang pagbisita sa bahay ng hinintay mo? Paano mapapataas ang good impression ng hinintay mo? Paano mapapanatili ang relasyon ng magkasintahan? Sa huli, sumunod siya sa payo online at nagdesisyong pumunta mag-isa. Inisip niya kung sasama si Shusi sa kanya sa paglalakad sa kalye. Hindi ba tataas ang good impression? Inakala niyang makakaranas sila ng kaunting romantic na buhay, pero naalala ng 20 taong gulang na Chuyan na malapit nang mapahamak si Shusi. Natakot si Chuyan, nag-isip siya ng lahat ng paraan para pigilan ito. Sa oras na yon, nakita niya si Shuki na nanggugulo kay Shusi, kaya hinintay niya ito. Pero hindi niya inasahan na makikita ni Shusi ang eksena at matatakot hanggang sa gustong tumakas sa ibang bansa. Nagpanik si Chuyan at dinala ang mga tauhan para harangin siya sa paliparan. Magandang balita, nahuli niya si Shusi. Masamang balita, natakot siya sa kanya. Pero ang inaalala ni Chuyan ay ang sobrang cute na takot na ekspresyon ni Shusi. Gusto niya lang siyang yakapin at halikan. Kaya naman, unti-unting lumitaw ang isang ideya sa isip niya. Maaari niya bang panatilihin si Shusi sa tabi niya? Sa dami ng tauhan niya, siguradong mapoprotektahan niya siya. Nang makipag-ugnayan si Shuki, sinabi nitong may nagbabanta sa kanya at gustong gamitin si Shusi bilang kondisyon para tulungan siya. Alam ni Chuyan na nakalaya na ang lalaki mula sa kulungan. Kaya naman, naganap ang eksenang ito. Sa labas, kalmado siya. Pero siya lang ang nakakaalam na nang makita niya ang takot na mukha ni Shusi sa kamera. Halos masira ang puso niya. Pero basta't ligtas siya, handa siyang tiisin ang lahat. Kahit kailangang gumapang para pasayahin siya, masaya siyang gawin yon, basta't masaya si Shusi. Kung minsan, hindi maintindihan ni Chuyan kung bakit ang 20 taong gulang na bersyon niya ay hindi gusto si Shusi. Malinaw na kahit anong edad, gusto niya si Shusi. Naniniwala siyang hindi siya magbabago kailanman. Sa mga hating gabi, kapag natutulog na si Shusi, madalas siyang yumakap sa kanya. Dahan-dahang hinintay ang noo niya. Ikaw ang pinakagusto ko. Kung naiinis si Shusi, itutulak siya nito o sasampalin ng mahina. Tinaasan lang siya ni Chuyan ng kilay, puno ng kasiyahan. Sige, isa pang halik bilang gantimpala. Pagkatapos, napagtanto niya na sa edad na ito, madali siyang tumanda. Walang gustong maging matanda, kaya kailangan niyang alagaan si Shusi ng maayos para mahal siya nito magpakailanman.